So, dito po tayo ngayon sa remote access and gumamit po tayo ng TeamViewer. And sa TeamViewer, meron po tayong ID and password na provided by the host. And siya namang i-receive ng receiver at para ma-access yung interface o system ng kabilang PC or device. So, ito po yung example. And dito ay makikita natin kung paano tayo magkaroon ng access sa TeamViewer. So, we are going to the web page of TeamViewer and magsa-sign up lang tayo dito at gagawa ng account. And, and after nun ay magkakaroon tayo ng encryption key. And ngayon ay pupunta tayo sa open web ng TeamViewer kung saan doon natin makukuha yung ID and password. At doon ay pwede rin natin ilagay ang ID at password ng ating host. So dito ay magla-login lang tayo ulit at dito natin ilalagay ang ating encryption key. And after nun ay kakapasok na tayo sa open web ng TeamViewer. And dito ay ilalagay natin yung ID number ng ating host para magkaroon ang ating host ng access sa ating device. And dito naman ay ilalagay natin ang password ng ating host. At pagkatapos natin ilagay ang password ay magkakaroon na ng access ang ating host sa ating device. So, after po nun is dadayo na po tayo sa connecting three devices. So, dito po pinapakita na namin kung paano namin sinet up sa yung connecting three devices. Then, dadayo na po tayo sa screen recording. So, dito sa part na to is ipapakita namin kung paano yung setup. So, lalagyan din namin ng static routing sa tatlong devices. So, yung una, yung host. Lalagyan din natin ng IP address which is
168.254.1, which is yun yung magiging host. Then the rest ng ano, yung dalawang device is lalagyanan ng IP address din pero hindi ano, 1. So dito makakita nyo, lalagyan na lahat yung tatlong devices ng I ng connection or IP address. So after natin maglagay ng IP address sa tatlong devices, try na natin i-ping or i-confirm gamit ang by typing ipconfig sa mga devices natin para malaman natin na tama yung pagkalagay ng mga IP address at na ano talaga na input talaga. So dito kung makikita nyo is tinatry natin i-ping yung host, tinatry i-ping yung kabilang device para malaman kung konektado ba sila o hindi. So yan kung makikita nyo is yung host pining niya yung dalawang devices, which is yung una is yung router, then next is yung device. So after natin na-confirm na konektado yung three devices, dito itatry na natin i-access yung file sa host. So yung second device is itatry niya ma-access yung files ng host. So dito kung makikita nyo is tinatry muna namin tanggalin yung credential record. So tinanggal muna namin in order to access the files of the host. So after nun kung makikita nyo is na-access na namin yung file ng host of files o host ng files. So ayan,
And yan, na-access na natin yung files ng host natin. So, dadayo naman tayo dito sa printer setup. So, dito is sinetup na namin lahat yung sa printer. Then, pinakita na lang namin na tamang-tama lang yung static routing namin, which is yung PC will be the host. Then, pining namin sa pangalawang device, which is yun yung device na so next dito na tayo sa printer final result. Dito itatry na namin i-print mag-print ng file from the device gamit yung host, which is yung printer na connect sa host, pero itatry namin mag-print gamit yung pangalawang device. So kung nakikita nyo is na-access namin yung yung main host, then also yung printer kung makikita nyo. So, ito po guys, papakita natin yung ano, yung setup natin sa pagpa-block ng website. Ito, papasok muna tayo sa TP-Link and then ayan. Pagtapos niyan, pupunta tayo sa Advanced. And dito, mag-a-add tayo ng ano, basic information. This is Matiliano. Then after that, i-add natin yung device na pagbablockan natin ng website. After that, ayan, add na natin yung device. Ilalagay naman natin yung website na bablockan natin. Ilagay natin yung URL, which is sa amin, tinry namin is yung pornhub.com or https://www.pornhub.com, which is yung longer version ng pornhub.com. Anyways, ayan, ilagay na po natin. Ayan. Ayan. A-add na po natin and then i-add natin yung parang simpler version of the website, which is pornhub.com. Then, lalagay tayo ng limit. For example, 6 hours. Set natin Saturday, Sunday. Then, ayan, okay na siya. Then, after that, ipapakita natin yung result ng ginawa natin. Yung practical. Ayan na guys. Ito na po, ayan na po, nakalagay na po yung yung ano, setup na po natin. And papakita na po natin guys dito sa device na binlakan po natin ng website, which is yung pornhub.com. Ayan, sinearch ko na po. And then, hantayin po natin kung na-block na po talaga. Kung na-block na po yan, lalabas po yan ng this site can't be reached. Okay. Still waiting. Okay. Ayun na po. Tapos na po tayo.